Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome po mga kapatid ulit sa ating weekly lecture tungkol sa misconceptions in Islam, kung paano din sagutin ang mga misconceptions na pilit ipinupukol sa Islam at sa mga Muslim, na alam naman natin na kung sila lamang ay nag-aral ng Islam ay hindi nila magiging misconceptions ito. Ang problema lamang kasi ay may kaibahan ang truth seeker at ang fault finder. Ang truth seeker, yung talaga naghahanap ng katotohanan. Naghangad talaga ng katotohanan. Sabi nga ni Sheikh Al-Albani rahimahullah, ang taong naghahangad ng kaalaman ng katotohanan, isang ebidensya, isang katunayan, isang katibayan, sapat na yun sa kanya. Ngunit ang taong naghangad o hindi naghangad ng katotohanan, kahit libo-libong ebidensya ibigay mo sa kanya, hindi pa rin yung sapat sa kanya. Maghanap at maghanap pa rin yun ng mga dahilan. So, magkaiba ang truth seeker at ang fault finder. So, ganun din itong mga fault finders, karamihan sa kanila ay hindi nila alam talaga ang kaibahan ng masasabi natin na relihiyon at tradisyon. Magkaiba ang relihiyon at ang tradisyon. Okay? Magkaiba ang relihiyon at ang relihiyoso. Magkaiba ang Islam at ang Muslim. Magkaiba ang Kristiyano at ang Christian. Ang Christianity pala at ang Christian, magkaiba yon. Magkaiba ang Pilipino at ang Pilipinas. So, isa sa mga misconceptions nila ay ang tungkol daw sa ang babae daw sa Islam ay binibili. Ano nangyari? Ito po ay may kinalaman sa pagpapakasal. So, nung last week, at tinalakay natin yung misconception nila na bakit daw pwedeng magpakasal ang magpinsan sa Islam. So, bilang karugtong, ngayon, ay ang yun naman daw ay binibili daw o parang binibinta, parang ginagawang kalakal, negosyo, ang babae sa Islam. Yun po ay malayo sa katotohanan. Ang pag-aasawa ay isa sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at isa ito sa mga palatandaan niya ng kanyang pagka-Panginoon, kanyang pagiging makatarungan. Sinabi ng Allah sa Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Mula sa mga palatandaan ni Allah ay ang nilikha niya mula sa inyo ang inyong mga asawa. So ito ang ina-address dito ng Allah ay ang mga lalaki. Mula sa palatandaan ni Allah, kayo mga lalaki, nilikha ni Allah mula sa inyong mga lalaki ang mga babae para maging asawa ninyo. At inilagay niya sa puso ng bawat isa sa inyo ang mawadda at ang rahma, ang pagmamahal at ang awa. Itong dalawang bagay na ito mga kapatid ay minsan ay inaabuso din ito ng mga tao eh. Magsasabi, hindi naman talaga kita mahal eh. Naawa lang ako sa iyo kaya pinakasalan kita eh. Astaghfirullah naman yun na dahilan. Eh, gusto mo lang yatang kumalas eh. Magdadahilan ka pa. Walang pagmamahal. Ang pagmamahal malapit yun sa awa. At pag may awa ka, mahal mo yun. Okay? So, idadahilan pa. Ngayon, sabi ng Allah, nilagay niya sa mga puso natin na mag-asawa, sa babae at lalaki, ang pagmamahal at ang awa. Dalawang component ng pag-asawa, pagmamahal at awa. Okay? Katotohanan, yan ay palatandaan sa mga taong may pang-uunawa. Ang taong may pang-uunawa,
nandun din yung kanyang awa. Okay? Dahil naunawaan niya kung ano yung purpose ng pag-aasawa. So, nabanggit natin doon, nung last week, ang yung mga kababaihan, uri ng kababaihan, na hindi pwedeng pakasalan. Sa verse 23 ng Surah An-Nisa. Ngayon sa verse 24, dinagdag pa ni Allah ulit. Nasabi niya doon, na hindi pa pwede pakasalan, sabi ng Allah, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'i dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Pinagbawal din sa inyo na maging asawa ay ang mga babaeng kasal na. Hanggat valid pa ang kasal ng isang babae, hindi mo pwedeng pakasalan yon. Yun pinagsabi ng Allah. Maliban lamang sa mga naging bihag sa digmaan, mga alipin, okay, ay pupwede kung wala na silang, kasi wala nang bihag na. Yan ay itinakda ni Allah sa inyo. Maliban dito sa kanila, maliban to sa mga nabanggit sa unang verse, mga lulat, nanay, tiyahin, apo, anak, magkapatid na sabay, yun mga nabanggit. Dito pa, maliban sa mga nabanggit doon, ay pwede na maging asawa. Kasama doon yung pinsan. Pero may kondisyon. May kondisyon. Ano yung nakalagay doon? An tabtagu bi amwalikum. Okay? Hanggat pakasalan ninyo sila, okay, hindi kayo makipagrelasyon sa kanila sexual na outside of marriage. Okay? Kahit pwede mo siya pakasalan, pero walang sexual relationship bago ang kasal. Okay? Walang adultery. Okay? Napakasalan ninyo sila na may mahar. Tawag doon ay mahar. Sa English pa ay dowry. Okay? Ewan ko sa Tagalog, duty at ang tawag nila dyan. Okay? So, ito ang mahar. Hindi po ito bayad. Hindi po binibili ang babae sa Islam. Ito ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang regalo, bilang pagpapakita ng pagmamahal, ng pagkaseryoso ng lalaki sa babae. So, pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga wali, sa mga guardians ng babae na ayusin ang hanapan ng nararapat na mapapangasawa ang kanyang anak o sinamang babae na sa ilalim ng kanyang pangalaga. Okay? Ang sabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Okay? Kung dumating sa inyo isang lalaki na relihiyoso at magandang pag-uugali at hilingin ang kamay ng inyong anak para pakasalan, maging asawa, ay ipakasal ninyo siya sa kanya. Dahil kung hindi, magkakaroon ng fitna at magkakaroon ng kasamaan. Ano ang kasamaan doon? Fitna ay yung magkakaroon sila ng illegal sexual relationship. So, may sinasabi pa na kapag ang dalawang tao, ang babae at ang lalaki, ay nagmamahalan, walang ibang solusyon kundi ang magpakasal. Kapag ang babae at ang lalaki na pwede mas na magpakasal, nagmamahalan sila sa isa't isa, huwag mo nang patagalin kasi nandiyan si Shaitan. So sabi ng Allah sa Quran, bilang pag-uutos sa mga guardian, sabi niya, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara o yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. At hayaan yung magpakasal. Ipakasal ninyo ang mga dalaga at binata sa inyo. Mga matutuwid na mga lalaki, lalaki na walang asawa, babae na walang asawa, ay ipakasal ninyo. Ganon din ang mga lalaki at babaeng alipin. Kung sila ay mahirap
iyakunu fuqara. Kung sila ay mahirap, papagyamanin sila ni Allah mula sa kanyang biyaya. So si Allah nagbibigay ng biyaya. So ang pag-aasawa, hindi lamang para sa mga yaman. Kung wala ka palang pambili, ay hindi ka makapag-asawa, hindi po pwede yun. Dito, kahit alipin ka, pwede ka magpakasal. Dahil kung kayo, sabi ng Allah, kung sila ay mahirap, papagyamanin sila ni Allah mula sa kanyang biyaya. At katotohanan, si Allah ang sapat at lubos na nakakaalam sa kanyang mga nilikha. So itong mahar na sinasabi rito na akala ng mga hindi Muslims ay binibili ang mga kababaihan sa Islam. Ito ay ipinag-utos sa Sharia ng Islam bilang tanda ng hangarin ng lalaki na mag-asawa pagkaseryoso niya sa isang bagay na ito, dahil hindi pwedeng paglaruan ng pag-asawa, mga kapatid, ayon sa nabanggit kong verse, from the signs of Allah. Isa yan sa mga palatandaan ni Allah ang pag-aasawa. So, gawin mong laruan yan, biruan yan, ay isang malaking bagay o kasalanan. So, dito ay pinapakita na ang lalaki ay seryoso. Kaya nga, sabi ng Allah sa Quran, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. At bigyan ninyo ang babae na inyong papakasalan ng kanyang mahar, ng regalo na binibigay ng lalaki sa babae sa oras ng kanilang kasal, na bukal sa iyong kalooban. Bukal sa iyong kalooban. Ngayon, pagkatapos ng kasal, kung nais ng babae na i-share ito sa kanyang asawa, itong pera o itong mahar na binigay sa kanya, wala nang problema yon. Pero hindi pwedeng pilitin ng lalaki na bawiin yun. Ano ka? Parang, ano yan, kinain mo na yung sinuka mo, nakakainin pa. Hindi. Ano ba? Bata yan na bigay bawi. Ano yon? Hindi. Hindi mo pwedeng pilitin ang babae. Sa kanya na yung regalo mo na yun sa kanya. Kasi nang niregalo mo sa kanya oras ng kasal nyo, bukal sa kalooban mo. Ngayon, kung bukal din sa kanyang kalooban later, na i-share yun sa'yo bilang lalaki ka, ay walang problema yon. Okay? So, itong mahar na ito na binibigay ng lalaki sa babae, hindi ito nangahulugan na binibili. Hindi naman produkto ang babae, kalakal, bagay na binabayaran, kundi ito ay simbolo ng kanyang paggalang at pagpaparangal ng isang lalaki sa babae at tanda na kayang dalhin ng lalaki ang responsibilidad sa kanilang pag-aasawa. Yeah? Kasi parang ganun yan eh. May mga dito nga sabi, nagtataka kami, kapag ang klase ay walang bayad, kaunti estudyante, pero pag may bayad, may membership, may enrollment, ang dami nag-aaral. Kasi pinapahalagahan nila yung binayad nila. Kaya babanggitin ko na yun sa ano. Sa Islamic Center, kakaunti yung nag-aaral kasi libre. Libre ang pag-aaral. Kaya kakaunti nag-aaral. Pero punta kayo sa isang center, sa Abu Bakr As-Siddiq, marami nag-aaral. Bakit? May registration. So, pinapahalagahan talaga nila yung, hindi yun bayad yun. Alam ko hindi bayad yun. Para lamang yun, na ang estudyante ay magkakaroon siya ng pagpapahalaga sa pag-aaral kasi nagbayad ako eh. Nagpa-register ako, kailangan puntahan ko ito. Pero dito sa amin, kasi nga, wala nang bayad yun. So, ganun din po yun. Yung mahar, nandyan yan para pahalagahan ng lalaki ang babae. Hindi yun sa binibili niya. Kasi pag libre daw, ay wala lang. Katulad yung parang hindi yung pinaghirapan, ano lang eh, parang wala sa interest. Yeah? So, ang pagbibigay, sabi na Allah sa Quran,
Ya ayyuhalladhina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lam biimanihin. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun. Wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. So sabi ng Allah sa mga mananampalataya, kapag may nag-migrate, o ibig sabihin lumikas, na hindi dating Muslim, nag-shahada, nag-Muslim, okay? Usisain yung kanilang kung sila seryoso talaga sa kanilang pagiging Muslim, ay huwag nyo na silang ibalik sa kanilang mga asawa kung sila may asawa. Dahil hindi na sila halal na magsama. Ang Muslim na babae, Muslima na babae, hindi pwedeng makisama sa isang hindi Muslim na lalaki. Ngayon, ibigay nyo yung binigay na regalo ng lalaki sa kanya. At kung gusto ninyong pakasalan ang babaeng yun na nagsyahada, na nag-Muslim, ay wala kayong kasalanan provided may kondisyon na ibigay nyo sa kanilang mahar. Okay? Bigyan nyo sila ng mahar. Maging sa Biblia, mga kapatid, ay nabanggit din yan ang pagbibigay ng mahar, katulad sa aklat ng Genesis, nakalagay doon, ask me ever so much bridal payment and gift, and I will give according as you say to me. But give me the girl in marriage. So yung lalaki, sabi niya sa guardian, ano man ang regalo na gusto mo, mahar na gusto mo, ibibigay ko ayon sa kagustuhan mo. Pero ibigay mo rin sa akin bilang kapalit ang babae para sa pakasalan ko. Yun nakalagay sa Biblia. Okay? So, ang pagbibigay ng mahar ay nasa Biblia din, hindi lamang sa Quran. Ngayon, ang tanong, may 4 tayong point na dapat malaman tungkol sa mahar. Okay? Unang-una, sino ang magde-decide ng mahar? Sino magde-decision? Sinong hihingi? Pangalawang tanong, magkano ba talaga ang mahar na dapat ibigay? Pangatlong tanong, valid ba ang kasal kapag walang mahar? Pang-apat, kinakailangan ba talaga na banggitin ang mahar sa oras ng kasal? 4 na katanungan yan, mga kapatid. Isa-isahin natin. Unang tanong, sino ang may karapatan na mag-decide ng mahar? Okay? Ang pag-decide sa mahar ito ay desisyon ng babae at ng kanyang guardian. Ang babae at ang kanyang guardian. Ngayon, kung ang babae at ang kanyang guardian ay hindi magkasundo sa amount, okay, ng dowry, ay ayon sa mga scholar, ay ang mahar na ibibigay sa babae ay kung ano yung nararapat sa kanyang katayuan socially. Okay? Isa ito sa mga sinisilip sa atin kasi nga may iba, hindi naman lahat. Diyan sa Mindanao, ay yung nagde-decide ay ang guardian. Sila naniningil. Okay? At depende daw sa tinapos. Kaya minsan naging joke-joke, naging biro-biro na lang kapag ang babae daw ay may tinapos na nurse, 300,000. Okay? At kung may brace, 400,000. Ano yun? So, naging ano na. Ang nagde-decide kasi ang guardian. Hindi. Ang dapat mag-decide ang babae. Okay? Ngayon, kung di sila magkasundo, kung ano yun ang status ng babae. Kung hindi mag-demand ang babae ayon sa kanyang katayuan sa lipunan. At hindi na papakinggan yung opinion ng guardian niya. Ang babae magde-decide. Ngayon, kung ang babae ayaw mag-mention ng mahar, okay, ay ang mag-mention ito ay ang guardian, pero ayon din sa status ng babae. Minsan kasi nanghihingi ng mga guardian na milyon eh. So, depende yun. So, sino magde-decide ng mahar? Ang guardian. Okay? Hindi yung lalaki. Ito lang mahar ko. No.
ang guardian at ang babae. Katulad ng si Musa alayhi salam, ang nag-decide ng mahar ay ang ama ng babae. Kasi nangyari ayon sa Quran, nang nakapatay si Musa by accident sa Egypt ng isang tao, tumakas siya puntang Madyan. At on the way siya doon, ay may nakikita siya yung salitan ang pag-igib ng tubig. Yung mga doon, ang dalawang magkapatid na babae ay binabraso ng mga lalaki, so hindi sila tuloy igib ng tubig. So napadaan si Musa alayhis salam, nakita niya malungkot yung dalawa, tinanong, ano nangyari sa inyo? Sabi niya, hindi kami makaigib ng tubig. So tinulungan sila ni Musa kasi si Musa ay malakas alayhis salam, siyang umigib. So pagkatapos nito, ay sabi ni Musa, ako magbibitbit nito. Ituro niyo lamang sa akin ang daan. Okay? So nauna yung mga babae, si Musa alayhis salam, hindi siya tumingin sa likuran ng mga babae, ha? Okay? Nauna pagdating doon, ay kinausap na isa sa mga anak ang kanilang ama. Okay? Kasi sabi ng ama na mahina na kasi. So, kinausap, sabi niya, may nakita kaming isang lalaki na malakas para sa para magkatiwalaan siya eh. At ito dapat nating ano ba tawag doon? I-hire para sa ng tubig, para maging katulong natin. So, pumayag yung tatay. So, nag-usap sila ngayon ni Musa alayhis salam. So, nakita naman niya yung karakter ni Musa alayhis salam. Kaya nag-propose siya. Sabi dito sa Quran, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Sabi niya, nais kong ipakasal ang isa sa mga anak ko. Isa sa mga anak ko rito, pakasal ko sa iyo, okay? Sa kondisyon na ikaw ay magtatrabaho sa amin sa loob ng 8 taon. Fa in atmamta 10 fa min 'indik. Wa ma uridu an ashqa alayk. Satajiduni insyaallah minas salihin. Ngayon, kung gawin mo itong 10 taon, ay maganda, sa'yo na yan. Pero 8 lang. Okay? So, ang mahar na dinemand ng guardian ay hindi pera, kundi parang sahod. Sige, magtrabaho ka rito, free food and lodging, okay, accommodation. Pag natapos mo 8 taon, ay magiging premium mo ay ang anak ko. Isa sa mga anak ko. At kung gusto mo tapusin ng 10 taon, okay lang. So, anong sagot ni Musa alayhis salam? Qala dhalika bayni wa bainak. Ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana alayhi. Wallahu ala ma naqulu wakil. Sabi ni Musa alayhis salam, yan ay sa pagitan natin dalawa, usapang lalaking baga sa kwentuhan natin, usapang lalaki to. Payag ako diyan. Okay, magtatrabaho ako ng 8 taon. Kung gusto ko 10, okay. Ito usapan natin lalaki. Kung alin man ang mauna diyan, ay tuparin natin. At si Allah ang witness sa atin. So, ang unang tanong mga kapatid, sino ang magdidemand? Magbibigay ng kondisyon ng mahar, hindi ang lalaki, kundi ang babae at ang guardian. Pangalawang tanong, magkano ba talaga ang mahar na dapat ibigay? Ang Islam, ang Sharia ng Islam ay hindi nagbigay ng certain limit sa mahar. Okay? Na ito talaga kailangang ibigay ito. Hindi. Pero ito ini-encourage ng Islam na magbigay na simple lang. Ayon sa kakayahan. Sabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na kasal ay ang pinakamadali. Ibig sabihin ng pinakamadali, yung walang masyadong gastos, hindi nahirapan yung lalaki, na mag-ipon pa ng pera para pangmahar, hindi. Kasi yung ang ginawa nga ni Musa alayhis salam ay nasa ano pa natin yan noon eh. Mga matatanda pa natin yung mag-igib ng tubig, magsisibak pa ng kahoy, may harana-harana pa. So si Musa alayhis salam ay ginawa niya yun. Nagserbisyo siya. Okay? So, magkano ba talaga? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-mainam, the most blessed marriage is one with the least expenses. Yun lang. Pinaka-kaunting gastos. Hindi yung bongga-bongga pagkatapos ng kasal, away na, hiwalay na. Bakit? Ikaw kasi,
Oh, ngayon, walang tayong pang ano kasi inutang ko lang yun. So, sisihan na nandun na. Hindi. Mas maganda kung yung ano lang ang madali. At makikita natin sa hadith kung gaano kasimple. May isang babae na nag-propose ng kasal kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang babae sa hadith na ito, nagpapatunay na pwede pala mag-propose ang babae ng kasal. So, nag-refuse si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang lalaki na nag-offer, sabi niya, "Ya Rasulullah, kung ayaw mo mag-asawa, ako na lang." Nung sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Mayroon ka bang maibigay sa kanya bilang mahar, bilang dowry?" Sabi ng lalaki, "Wala eh." Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maghanap ka kahit bakal na singsing lang. Kahit singsing na bakal lang, maghanap ka." So, umalis yung lalaki. Pagbalik niya, wala talaga ya Rasulullah. Sabi niya, "Mayroon akong izar." Yung izar, yung pantapis ng lalaki sa ilalim ng kanduray sa baba. Atong sa ano kasi rida sa taas yung ano yung izar, yung parang tawag diyan. Kung sa mga taga Mindanao pa ay yung malong na inaandar sa pang underwear, undergarment niya. Excuse me. Sabi niya, "Meron ako ito ya Rasulullah, hatiin na lang namin." Sabi ni Prophet Muhammad, "Ano gagawin niya sa izar mo?" Sabi niya, "Kung isusuot mo yan, wala na siyang pansuot kasi hindi magkasya yan." So, sabi niya, wala talaga, gustong mag-asawa. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ano bang surah, anong bahagi ng Quran ang memorize mo?" Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng lalaki, sabi niya, "Ito ya Rasulullah, itong surah na alam ko." So, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Pakasala mo siya sa pamagitan ng surah na ito." So, naging mahar ng lalaking yun ay ang surah ng Quran. Okay? So, pero hindi yun ang surah mismo. Importante lamang doon ay yung may binigay siya na gift. Pero una talaga, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maghanap ka kahit singsing na baka lang. Okay? Si Fatima radhiyallahu anha, na anak ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpakasal kay Ali sa pinsan. Okay? Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, hayaan mong makasal ako kay Fatima. Bigyan mo naman sa akin, gusto ko siyang maging asawa." Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bigyan mo siya ng kung anong merong regalo sa kanya." Sabi niya, "Wala eh. Wala akong maibigay." Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saan yung shield mo, yung tawag doon, kalasag, pananggalang na yan, sa digmaan." Sabi niya, "Nandito sa akin." Sabi niya, "Ibigay mo sa kanya." So kahit ano lang, basta maibigay ang lalaki. Hindi yun pera. Eh? Ngayon, itong mga hadith na nabanggit mga kapatid, ay nagpapakita na walang minimum and maximum amount ng mahar. Okay? Ang problema lamang, may mga wali na dahil sa kanilang kawalang kaalaman, ay ito ang dahilan kung bakit minsan nagtatanan ang mga anak nila dahil hindi maka-afford ng mahar ang lalaki sa demand ng magulang, which is ang may karapatan unang-una na na humingi ng mahar ay ang babae. So, yun ang nangyari. Ang nangyari, minsan, may mga, hindi natin witness tayo dyan, na may mga kapatid tayong mga Muslim sa Mindanao na nakipagrelasyon na lamang sa hindi mga Muslim. O minsan, kapwa Muslim, hindi nagpakasal, nag-boyfriend-girlfriend lang dahil sa mahar na yan. Na ang dapat ang mahar ay simple lang. Pangatlong tanong, valid ba ang kasal kapag walang mahar? Valid ba ito? Tanggap ba? Ang sagot dito ay, ang mahar ay isa sa mga kinakailangan sa pagpapakasal. Okay? Kapag ang amount o ang mahar ay napagkasunduan na ng both parties, ay pwede na silang makasal. At ito ibigay ng guardian sa babae. Okay? At wag siyang kumuha doon kung hindi kagustuhan ng kanyang anak o sa babae na nasa ilalim ng kanyang pangalaga. Kasi ibibigay yon ng lalaki, ako halimbawa ako yung groom, magpapakasal ako, ako magbibigay sa guardian. Ito yung mahar ko. Itong guardian naman, siyang magbibigay sa babae. Nagkasunduan na. Okay? So, ngayon, pag binigay na pagkatapos ng kasal, nasa babae na yon kung
ibibigay niya rin doon sa lalaki ang mahar na nakatanggap niya mula sa asawa na niya. Ngayon, kung walang maibigay na mahar, ay valid pa rin ang kasal. Pero may karapatan pa rin ang babae. So ngayon, ang pagbibigay ng mahar ay dito sa Dubai Court, sa pagpapakasal dito, kung ang babae ay hindi mag-mention, ay ang Dubai Court mismo ang nagsiset, that is 5,000 dirhams. Okay? Bilang protection sa babae. Ngayon, halimbawa, may dalawang klase silang sinasabing sa mahar dyan. Tatawag nila muqaddam at muakhar. Yung advance at yung balance. Halimbawa, nagpakasal ako, ang hingi ng babae sa akin is 10,000 dirhams. Nang time ng kasal namin, 2,000 lamang ang pera ko. So, isusulat dun sa marriage contract, ang muqaddam, yung advance is 2,000. May balance na 8,000. Kailan ito? May karapatan ng babae demand sa akin. Ngayon, kung maghiwalay kami, ay bayaran ko pa rin yun. Kukumplituhin ko yung bayaran bago kami maghiwalay. Ang balanse. Okay. Ang isa pang tanong, kailangan ba talagang i-mention ang mahar at the time of marriage? Kung hindi ito na-mention, okay lang. Okay? Ang kasal ay valid kung hindi nag-demand o hindi na-mention ang amount ayon sa mga opinion ng mga scholar, ayon sa sinabi ng Allah sa Quran. Sabi niya, la junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida. Wala kayong kasalanan kung maghiwalayan man ninyo ang babae na wala pang may nangyari sa inyo. Okay? O hindi pa kayo nagkasundo ng mahar. So, kundi pwede kayo maghiwalay, walang kasunduan na mahar. Okay. Ngayon, ang pag-mention, dalawang klase. Okay? Maaring i-mention at maaring hindi i-mention. Ang una, maaring hindi i-mention, sabihin lamang ng guardian sa lalaki. Halimbawa, ako yung guardian, ako yung ama. Sabihin ko sa lalaki, sabihin ko, zawajtuka binti, okay? Ala kitabillah wa sunnati Rasulillah. Hindi ako nag-mention ng mahar. Okay? Tapos sasabihin ng lalaki, kabilto. Tinatanggap ko. Okay? So, pupwede yun. Ngayon, pupwede rin na sabihin ng lalaki, nung magpapakasal ng groom, sabihin niya na, ibibigay ko sa iyo kung ano man ang gusto mong mahar, okay? O maaring sabihin din ng guardian na kung magkano ang sa tingin mo ay nararapat, ibigay mo. So, na yon? So, ang paano magbibigay nito? Sabi ng Allah sa Quran, liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Okay? La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hayaan na maggumastos ang mayaman ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa kanyang yaman. Okay? At kung siya, ang lalaki na ang kanyang resources, ang kanyang finances ay limitado, ay kung ano lamang yung nararapat. So, ito ay ang mahar ay kung wala ito ay valid ang kasal, pero hindi madi-deny na may karapatan ng babae at maaring i-mention ang kasal, ang mahar sa time ng kasal, maaring hindi. So ito po 'yon ang mga kapatid, na ay ang mahar ay hindi po 'yon binibili ang babae, kundi yan ay tanda ng pagmamahal, paggalang, pagpaparangal ng lalaki sa babae at pagdakila niya sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag magpakasal, bigyan ninyo ng regalo ang babae. Hindi po namin binibinta ang babae. Dahil kung binibinta namin yan, dinidisplay na namin yan, hubot-hubad na yan. Kasi display, kailangan display po, tinatago pa nga namin ng babae namin eh. Kaya hindi namin pinagbibili ang mga kababaihan sa Islam. So yan po ang kasagutan dyan mga kapatid
sa misconceptions ng mga hindi Muslim tungkol sa ang babae daw sa Islam ay binibili. So inshallah may natutunan po kayo sa gabing ito. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.